Spam ng ano. Tingin ng likod natin ha. Tingin ng likod. Pasok agad. Angat sa hagdan. Angat sa hagdan. Sige, sipahin nyo muna yan, no? Honor proof yan. Honor proof yan. Okay, wag muna kayong mag-chase. Reform. Pwesto sa akin. Pwesto sa akin. Tingin dito sa may number entrance sa may number 8. What's up, gulaman? Alright, so nakita nyo ba yung power ng instant slash ngayon, di ba? Sobrang OP na ng Royal Guard. So sa tingin ko, marami ng mga players ang mag-change job into Royal Guard kasi lumalabas na yung tunay na power ng Royal Guard ngayon. Kahit F2P, no? Kahit nga ito lang yung aking equipment, kahit wala pang card slot yung aking weapon at shield, di ba? Nakaka-kills na ako ng marami diyan, di ba? Kahit papaano. Yan, tingnan natin yung aking stats sa guild versus guild o last night, di ba? Meron na akong 40 kills, di ba? Pag ganun-ganun lang. Kahit hindi pa ako gumagamit ng instant slash nung guild versus guild kagabi, no? Kasi hindi pa nga ganun siya kaganda yung damage, pero yun nga, pero pagka dikit-dikit yung kalaban, kahit level 1 pa lang yung instant slash ko, ay okay siyang basta marami yung tatamaan kasi mas malaki yung damage. Yan. So meron ako ditong 40 kills at 283 assists, di ba? Sa assist, pang ilan ako dyan? Pang yan, nasa top 10 tayo sa assist. Yan. Tapos sa kills ay pang ilan ako dyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Diba? Pang 17 ako sa 100 members. Yan. Tapos may 29 million damage. Yan. Pero kagabi, hindi ako nakalimutan kong gumamit ng Earth Drive. So, papakita ko na lang yung build. Yan. So, sa skills, ito, no, sobrang ganda pala ng Furious Rage sa Royal Guard. Kahit naka-freeze ka or naka-sleep ka, pwede mo siyang pindutin para tanggalin yung debuff. Tapos yung Aesir, no, pakita ko sa inyo yung Aesir ko. Yan, sa Aesir, ang pinaka-importanteng lagyan mo dito, yung mga, syempre, pang PvP. Unang-una, yung damage. Unahin mo yung Inspiration Blessing. Yan, nilagyan ko yan lahat. 5. Tapos kasunod niyan, syempre yung overbrand. Diba? Pag nalagyan mo na yung overbrand, yan. Ang kasunod niyan ay yung ignore def, diba? Importante yan. So sa pagka PvP, meron lamang akong 95% na ignore defense. Pero goods na yung damage. Pag nalagyan mo na yung ignore def, ang kasunod niyan, syempre yung dying recovery. Kailangan mo yan lagyan. Tapos pag nalagyan mo yan, siyempre, ang kasunod niyan yung, ano ba yung nilagyan ko dito? Yan, yung Furious Rage, CC Immunity. Dalawa yan. Isa dito, tapos isa dito. So, pag nalagyan mo yan, lagyan mo na yung Furious. Yung isa pa, tatlo, bali yan. Furious Rage. Yan. Isa lang nito. Yan. Tapos, importante, yung mga sobra mong country, ang lalagyan mo dyan ay yung Refine Attack. Kasi sobrang ganda na ito. Malaki yung impact niya talaga kumpara sa attack. Siyempre, yung attack kailangan mo yan sa PvE. Pero kung usapang PvP, refine attack dapat yung mga kinukuha mo extrang stats. Yan. Yun lang for our Aesir, no? Tapos, siyempre, sa ating skill build, ang aking skill, yan. So, ngayong araw kasi nagkaroon ako ng Zenny. Pa level 3 ko na yung aking instant slash, yung honor challenge, level 1 ko to, level 1 din to, tas level 1 din yung attack. Yan. Medyo wala pa akong Zenny para ipa-level 5 to. So, eto na yung kasunod, no? Ipapa-level 5 ko tong Seize the Chance. Tapos, level 5 din yung instant slash para maging 100% siya. Yan. Kasi pagka level 3, medyo mababa pa, no? 92% lang yung total damage ng aking overbrand. Pero syempre mayroon kang plus 5% kada enemy na tatamaan. So bali 97 ang magiging damage. So pwede na muna yan pansamantala, no? Unahin ko muna ang level 5 itong Seize the Chance. Yan, kasi kailangan yung auto attack, 'di ba? So dahil meron na akong auto attack, ang
ang magiging setup ng aking Aesir, 'di ba? Lalagyan ko na ngayon auto attack damage, 'di ba? Meron tayong auto attack dito eh. Sa tingin ko mas malaki yung magiging damage nito kasi 3% yung increase nito sa attack. Yan. Tapos syempre, yung equipment, 'di ba? Yun lang, no? Kailangan mo ng ignore defense dito sa face at sa back, 'di ba? Para maging maganda yung damage, tapos yung ignore defense dito sa garments, tapos sa boots, yung vitality yung naka-equip sa akin para mas malaki yung HP, tapos sa necklace, vitality din, dalawa. Yan. Tapos syempre next event siguro, no? Mas dadami yung kills natin kasi nalagyan ko na yung auto guard, no? Itong amulet counter. Yan. So magkakaroon tayo ng instant slash kada proc ng ating auto guard na 30% chance. Malaking tulong yan para sa PvP. At syempre yung auto ng aking mga skills, 'di ba? Ang nakalagay lang diyan overbrand, pero syempre next PvP instant slash na ang ilalagay ko dyan. Tapos kung gusto nyong malaman kung ano yung mga nakalagay sa akin sa Prepare for Elite, 'di ba? Lahat yan nakalagay. Diba? Ang hindi lang nakalagay dito yung Battle Chant kasi kailangan ko siyang manual, tsaka tong Furious Rage, no? Pati yung Command of Charge. Pero kung medyo tamad-tamad kang pumindot, pwede mong ilagay yung Command of Charge dyan para pag gagamitin mo yung Command of Charge, pindutin mo na lang yung Prepare for Elite. Diba? Kung meron kang, siguro lagay mo dito yung yung Earth Drive, hindi ko kasi nalagay kagabi. Nakalimutan ko mag Earth Drive kagabi. Yan. Pero syempre yung aking skill, meron akong Earth Drive dyan, pang tanggal ng land protection or Earth Field. Yan. Tapos syempre para makunat ka sa PvP, kailangan mo ng level 5 na Prestige. Yung Fearless, hindi ko siya nilagyan. Although maganda siya para sa mga crit build na job tulad ng Rune Knight or yung Sorcerer, no? Pero kasi pagka guild versus guild, hindi na masyadong nararamdaman damage ng Sorcerer. At saka yung bihira naman yung mga crit type na Rune Knight sa ngayon. Kasi ang meta ng Rune Knight ay nasa Dragon Breath or DP. Yan. Tapos syempre Inspiration Overbrand. Command of Charge dapat level 5, di ba? Kasi malaking tulong yung movement speed nito at saka anti-knockback at anti-root. Yan. Tsaka yung slowing effects, no? Immune ka dun. Tapos dito, Retribution level 20. Hindi mo kailangan yung Retribution sa Aesir, no? Kasi ang bigay nun ay parang 10% ng attack. Ang attack kasi ng Retribution ay 50 points lang. So, ang 10% nun ay 2.5 lang pala na attack. Tapos dito, Auto Guard, Spear Quicken para sa additional flee. Yan. Para hindi ka babad sa tank. Tapos Divine Protection, level 20 para sa additional defense. Although konti lang yung defense na talaga, no? Pwedeng kahit wag ka na mag-Divine Protection, pwede mong ilagay na lang sa Shield Charge pang stun at pang knockback kung gagamitin mo siya sa 6v6, no? Sa tingin ko maganda kasi ito gamitin pang tulak sa mga gumagamit na safety wall. Yan. Tapos Cavalry Mastery, kahit wala nga to, okay lang pala, no? Dapat pala yung level 5 nito. Nilagay ko sa Shield Charge. Tapos Endure Taunt at Increase Recuperative Power. So sa aking stats na for PvP, meron lang akong 3.8 na attack, diba? Sobrang baba lang. At 1.818 na magic attack. Tapos syempre yung aking refine attack dyan ay 586. At refine magic attack na 314. Although sa ating Aesir, kukonti kasi yung refine magic attack. So, mas maganda unahin mo na lang yung refine attack kaysa sa refine magic attack. Pero syempre, kung marami kang Aesir points or contribution, lagyan mo rin yung refine magic attack. Syempre, sa mga cards, ang gamit ko lang sa card ay yung Mistletoe card. Diba? Kung meron kang Hydra, mabuti yun, dalawa, no? Yung Preoni, hindi mo siya kailangan, no? Kasi kung iniisip mo na magmi-miss ka, oo, magmi-miss ka, pero dahil sa sobrang dami ng CC sa guild versus guild, yung mga flee ng mga players ay bababa yan, no? Pag tinamaan niya ng fear, ng freeze, ng stun, di ba? Bababa yung flee nila. Kaya tatama at tatama ka. Yung flee build ay maganda lang siya sa
6v6. Yan. At saka syempre, yung mga kung meron kang kina-counter ng mga players na walang mga freeze or debuff pang CC, maganda yung flea build kahit sa GBG din. Tapos syempre, yung skill, yung overbrand skill kasi, na meron siyang plus 30% na hit rate. No? Bukod sa hit rate mo, magkakaroon ka pa ng plus 30% na hit rate. Kaya, di ka talaga masyadong mag-miss. So, ang kailangan mo lang talaga na hit rate sa tingin ko ay around 400, no? Kasi pagka nag-buffs ka at saka buffs ng praise, di ba? Aabot na yan ng alam ko nasa kulang-kulang 500 or 500 na yata yung hit rate ko pagka full buffs. Yan. Tapos syempre sa iba pang cards, importante sa ating damage yung Munak card. Pagka wala to, medyo mababa yung damage. Kaya mas pinili kong mag Munak card, di ba? Para maka-wipe ng stacks ng kalaban. Yan. Tapos syempre importante yung Korong card pang site natin sa mga MP, di ba? At dito, ang gamit ko lang ay yung main card pa rin, yung libre, no? Pero ngayon kasi dahil max level na ako, hindi na ako nag-grind sa Red Devil Eye. No, ang ginagrind ko na lang ngayon yung mga cards. So ngayon nagpa-farm ako ng Zipper Burr, ng Hydra, tsaka Minorus. Yun yung ipa-farm ko na ngayon sa cards. Tapos syempre sa tier list ng PvP, sa tingin ko number 1 ang Royal Guard na slash pinaka OP talaga. Yung Royal Guard na slash. Wala akong masabi. Tapos syempre ang kasunod niyan, Warlock. Sobrang underrated ng Warlock sa guild versus guild. Mas malaki yung tulong niya sa tingin ko dahil sa AoE, malakas maka-wipe ng stack ng kalaban yung Warlock. Tapos syempre yung mga DB na Rune Knight, diba? Pangatlo yan sa ating tier. At yung syempre Priest, importante. Pang-4, pang-5 siguro yung Sorcerer, pang Earthfield, diba? Importante. Tapos yung mga sumunod, yun na. Diba? Tapos syempre sa food buffs, ang dapat na ginagamit mo ay yung yung may magic attack na may penetration at magic penetration. Kung wala ka nito, yung damage to player yung gamitin mo. Halos same lang din naman sila ng damage, or di kaya pwede rin ito nang wala lang itong magic attack. Yan, pero meron siyang penetration at magic penetration. Yan yung tingin kong magandang item. Diba? O kaya, 4 nito or 5 nito, tapos isang anti-fatal. Kasi maganda importante yung anti-fatal sa guild versus guild. Lagi kami sinasabihan ng guild commander namin na mag-anti-fatal, pero ako hindi ako nag-anti-fatal. Yan. Tigas ang ulo ko eh. Gusto ko damage. Yan. So, sa mga kumpara, no, check natin, i-compare natin yung aking stats kumpara sa mga ibang Royal Guard sa guild, no. Sa stats ko, meron akong 40 kills at 18 death. Pero yung ibang Royal Guard, kasi ako lang yung slash build or instant slash build sa guild namin. Karamihan dito sa mga Royal Guard namin ay mga Earth Drive Sacrifice. Yan. So, eto, mas mababa yung death nila kumpara sa akin, 'di ba? Pero hindi naman gaanong malayo, 'di ba? 13 deaths, ako merong 18. Pero syempre meron akong 40 kills. 'Di ba? Ito naman si Mikami Yuwa, 'di ba? 17 kill at 11 death. Tapos Jello 15 kills, 7 death, 'di ba? Sila yung mga pure tank namin. Yan, Gia 77, Baka 6-8, 'di ba? Mas mababa yung kanilang death. Yan, Blessed 5-15, Blessed 1-4-12. Yan, Bob G 1-1. Yan, so hindi ibig sabihin na useless yung mga full tank na Royal Guard, na, pero at least sa inyong guild dapat merong isa or dalawang build ng Royal Guard na instant slash, kasi OP siya, no? Wala akong masabi sa Royal Guard. Kahit ganito lang yung item ko, no? Maganda siya. Kahit pulubi lang, di ba? So what more kung makapag-slot tayo ng card, meron tayong Hydra card, di ba?
Tapos, meron tayong card slot dito sa shield, di ba? Mas magiging makunat tayo. Tapos, yung aking HP, no, 200k lang. Di ba? Medyo mababa yan. Kalahati yan ng most tank build na Royal Guard. Kasi, yung mga Royal Guard na tank build, alam ko yung HP nila around 400k na. No? Tapos, times 4 pa yan sa PvP. So, malaki talaga yung HP nila. Siyempre, yung mga tank build, yung stat nila ay Vitality at Intelligence din. Tapos, konting Agility. Yun yung alam kong build nila. No? Para makunat. Para mataas din yung kanilang MDEF. Ayan. Yan. So, yun lang, no? For our video update. Sana may natutunan kayo. At kung wala man, di ba? Pwede mong i-comment sa ating comment section at sasagutin natin yan. Kita-kits next video. Bye-bye!